Ito yung computation na ginagawa ng employer namin. For example, ito, 44.75. So, yan yung 13-month rate per day mo. Paano nga ba makukuha ito mga guys? Itong 44.75 at saka 47.50. Anong computation yung ginawa nila? So, ganito yung mga guys. Paano nga ba mag-compute ng 13-month pay para hindi tayo masahan ng ating mga employer? Kasi base dun sa ating mga narinig ng mga yung experience ko, kumbaga ito yung computation na ginagawa ng employer namin. For example, ito. Yan mga guys, mula nung December 1 kasi yung cut-off namin ay November. So, sa 537 per day, kung nirate mo siya sa 13-month rate per day, ay ang kalalabasan niya ay 44.75. So, yan yung 13-month rate per day mo. Dito sa example natin, mula December 1 hanggang June 3, ang naipasok ko na araw ay 121.73. Kaya kung itatimes mo siya sa 44.75, ang total niya ay 5,447.47. Yan yung kabuuang 13-month ko sa loob ng 6 na buwan mula December 1 hanggang June 3. So, yan yung 13 month na makukuha ko sa kanila. So, pagdating ng June 4 hanggang November 30, ay tumas naman yung rate natin. Naging 570 na. So, nung may compute nila yung 13 month ko per day, yung rate niya ay 47.50. So, ang kabuuan na pasok ko mula nung June 4 hanggang November 30 ay 137. Kapag kinompute mo siya ng 47.50 times 137.34, ang kalalabasan niya ay 6,523.73. Ang kabuuang total niya ay 11,971. Yun yung aking 13-month pay. So, paano nga ba makukuha ito mga guys? Itong 44.75 at saka 47.50. Anong computation yung ginawa nila? So, ganito yung mga guys. Punta tayo sa calculator. Alam mo yung 537, ito yung ita-times mo. Ita-times mo siya sa 0.083. So, kaya nagiging 44.57. Ganon din yung isa. Halimbawa, yung 570 times 0.083 para sakto point. Yan. Yan yung pinaka-total niya. 47.50. So ngayon, ito times natin yan sa equals times 137.34. So, kalalabasan niya ay 6,524. So, yan yung computation nila dito sa atin. Yan, piso lang yung lamang. 6,524. So, ganyan yung computation nila mga guys. Kasi ngayon, nagbago na tayo ng salary rate. Ganito yung computation. Yung pa rin yung formula na gagamitin natin. So, ang kalabasan niyan mga guys, ito. 610 times 0.8334. So, yan yung 13-month rate mo per day. 50.8374. So, sa loob, halimbawa, ita-times natin yan sa isang buwan na pinasok natin. Halimbawa, ang pinasok natin sa loob ng isang buwan ay times 26. So, yan yung magiging 13-month natin sa loob ng isang buwan kapag pumasok tayo ng 26 days sa loob ng isang buwan. So, kung ganoon pa rin yung pinasok natin sa loob ng isang taon, kumbaga hindi nagbago yung pasok natin, bawat buwan ay 26 days. So, kapag tinimes natin yan sa 12, itong 1,321, ang kalalabasan niya ay isang buwan ay 26 day pa rin. So, kapag tinimes natin sa 12, yan yung kalalabasan ng 13-month natin mga guys. So, ganyan ang pag-compute ng 13-month natin.
Pero para exactly mga guys, yun yung gagawin natin computation. Yung pinakita ko po sa inyo, yung 0.8334 times yung pinaka-basic rate natin sa isang araw. Ganun po yung computation na ginagawa ng aming employer. So, sa mga iba, kung tingin nyo ay bakit ganun yung computation nila na ginagamit sa amin, hindi po namin alam yun kasi yun yung pinakita sa amin kung paano computein yung aming 13 month. So doon lang kami nagbabase. Kung mayroon po muna sa aking pinakita sa inyo, okay lang po yun. Baga ipakita nyo rin po yung nalalaman nyo para kung baga halimbawa mas tama yung sa inyo, pwede namin laro doon sa employer namin. But ganun yung computation ng iba. So, di ba? So, maganda ipakita nyo kung meron kayong ibang computation na ginagamit. Yung kasi yung basic na computation ng employer namin para makuha namin yung aming 13 month. So, dahil dito sa computation na to, hindi tayo madaya ng employer natin. Lalo na doon sa mga agency na kolorum, di ba? Baka maya sabihin nyo, ba't kulang to? Dapat ganito. Para malaman nyo yung tama na dapat matanggap nyo, dapat alam nyo kung paano computein yung 13 month mo. So yun lang po mga guys, salamat po sa oras na inyong binigay. Sana meron kayong nakuha na information na pwede nyo pong magamit. Maraming salamat.